Noong March 2019, dito sa Ninoy Aquino International Airport, nagulat ang mga otoridad matapos nilang mabuksan ang 4 na maleta na puno ng mga pagong. Ayon sa mga pulis, illegal itong ipinasok sa airport ng Pilipinas nang walang kaukulang permiso mula sa DENR o Department of Environment and Natural Resources. Base sa investigasyon ng mga pulis, ang sospek na nagmamay-ari ng mga maleta ay nagmula pa sa Hong Kong. Pagdating sa NAIA, iniwan na lamang ng sospek ang kanyang bag sa conveyor upang takasan ng mga pulis. Ang atin hong mga taga-X-ray ay nandito nakabantay din. Nakita ho nila ito sa ating X-ray machine. So there are some na hindi naka-duct tape. So nakita ho ito na gumagalaw. Umabot sa 1,500 pagong ang sapilitang pinagkasya sa 4 na maleta na binalot pa ng duct tape upang hindi makagalaw. Dahil sa nakakaawang kalagayan ng mga pagong, isa-isa itong inasikaso at tinanggalan ng duct tape sa katawan. Sa taya ng mga pulis, ang presyo ng lahat ng pagong na nakumpiska ay nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Hindi na nakapagtataka kung bakit maraming iligal na pagong ang sapilitang ipinapasok sa Pilipinas. Unti-unti na kasing sumisikat sa bansa ang pag-aalaga ng pagong gaya ng tortoise. Ilan sa sikat na nag-aalaga nito ay si Kuya Kim Atienza, Showtime host na si Jugs Escueta, TV personality na si Tim Yap, pati ang Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio ay meron ding tortoise. Kaya naman for today's video, aalamin natin kung dapat nga ba tayong mag-alaga ng tortoise, ano-ano ang mga uri ng pagong, at paano malalaman kung babae o lalaki ang tortoise. Hi! Ako nga pala si Nomer, at ito ang 2 kong bagong pet tortoise. Ito si Sedi, ang munting pagong, at ito naman si Sarah, ang munting prinsesa. Sila ay mga red-footed tortoise na makikita sa South America. Tinawag silang red-footed dahil meron silang mga pulang kaliskis na makikita sa kanilang mga paa. Kung hindi ka masyadong nagagandahan sa mga red-footed tortoise, huwag kang mag-alala dahil sobrang dami ng species ng tortoise na makikita sa buong mundo. Kung gusto mo ng malaking pagong, sigurado magugustuhan mo ang sulcata tortoise. Ito ang pinakasikat at pinakapopular na species ng pagong. Alam mo ba na ang pagong na ito ay umaabot sa bigat na 100 kilos? Dito naman sa mainit na klima ng bansang Kenya, matatagpuan ang pagong na may kakaibang shell. Ito ang tinatawag na pancake tortoise. Tinawag silang pancake dahil ito lamang ang tortoise na mukhang napipi ang shell. Lumalaki lamang ito ng hanggang kalahating kilo. Dito naman sa kagubatan ng Myanmar, makikita ang pagong na may pinakamagandang shell. Ito ang mga Burmese star tortoise na kayang tumimbang ng 3 kilo. Tinawag silang star dahil parang may mga bituin na pattern sa kanilang itim na shell. Dito naman sa disyerto ng Madagascar, makikita ang pagong na maliban sa ubod rin ng ganda, ito rin daw ang pinakamahal ibenta. Ito ang radiated tortoise. Dito sa Pilipinas, naibibenta ang adult size nito sa halagang 100,000 pesos. Dito naman sa isla ng Galapagos, makikita ang pagong na may pinakamalaking katawan. Sila ang mga Galapagos tortoise na kayang tumimbang ng 400 kilos. Halos kasing bigat nito ang isang kalabaw. Mahaba rin ang buhay nito dahil ang mga Galapagos tortoise ay umaabot sa edad na 150 years. Merong 49 species ng tortoise ang nagkalat sa buong mundo, maliban lang sa Australia at Antarctica. Ang bawat species ng pagong ay may kanya-kanyang katangian at may iba't ibang disenyo ng shell. Nang dahil sa magagandang katangian ng mga pagong, marami ang mga tao na nawiwiling mag-alaga nito. Isa sa dahilan kung bakit ito gustong alagaan ng iba ay dahil sa hindi ito agresibong hayop. Hindi ito nangangagat, kaya ligtas itong hawakan ng mga bata. Hindi ito gaya ng mga aso na kapag tinutopak, pwede kang sakmalin. Ang isa pang dahilan kung bakit marami nag-aalaga ng tortoise ay dahil sa hindi ito nangangailangan ng maraming atensyon.
Ang mga aso kasi ay gusto lagi ng lambingan, kaya kung ikaw ang pet owner na palaging abala sa aso, bagay sa'yo ang mag-alaga ng pagong. Ang mga pagong kasi ay may sariling mundo at masaya na sila kapag may pagkain. Higit sa lahat, ang mga pagong ay hindi maingay. Kapag meron kang aso, palagi kang maigising sa ingay ng kanilang kahol. Pero kung ang alaga mo ay pagong, hindi mo ito maririnig na kumakahol. Ngayon, kung nagkataon na meron ka ng mga alagang tortoise, kailangan mong malaman kung sila ba ay lalaki o babae. Merong paraan para malaman mo ang kasarian ng pagong. Una, kapansin-pansin na mas malaki ang katawan ng mga lalaki kaysa sa babae. Pero kung minsan, mas malaki ang katawan ng mga babae gaya ng sa species ng Hermann's tortoise. Pangalawa, mas malaki ang ulo ng mga lalaki kumpara sa mga babae na mas maliit ang korte ng ulo. Pangatlo, makikita mo ang kasarian ng pagong base sa korte ng kanilang plastron. Ang plastron ay ang matigas na ilalim ng mga pagong. Kapag lalaki ang pagong, ang kanilang shell o yung plastron ay medyo nakalubog at hugis concave. Medyo nakalubog ang bandang ilalim ng mga lalaking pagong upang hindi sila mahirapan na pumatong sa likod ng babaeng pagong. Kapag hindi malalim ang shell ng mga lalaki, maaari silang tumaob. Dito naman sa babae, makikita mo na flat o level lang ang kanilang plastron. Hindi malalim ang tiyan ng mga babae dahil kailangan nila ng malaking pwesto sa tiyan sa tuwing nagbubuntis. Makikita mo rin ang kasarian ng pagong base sa kanilang anal scutes. Ang anal scutes ay ang tawag sa shell malapit sa puwet ng pagong. Ang anal scutes ng lalaking pagong ay korteng palapad, samantala ang anal scutes ng mga babae ay medyo matulis at kasing hugis ng letrang V. Magkaiba rin ang buntot ng lalaki sa babae. Mas mataba at mas mahaba ang buntot ng mga lalaking pagong kumpara sa maliit na buntot ng mga babaeng pagong. Ang susunod na pagkakaiba ay makikita mo sa gular scutes. Ang gular scutes ay ang tawag sa nakaumbok na shell sa bandang ulo ng mga pagong. Malalaman mong lalaki ang pagong kapag ang gular scutes nito ay matulis at mas malaki. Mahalaga sa mga lalaking pagong ang may malapad na gular scutes dahil ginagamit nila ito sa pakikipag-away. Madalas kasing mag-wrestling ang mga lalaking pagong para sa atensyon ng mga babaeng pagong. Mas malaki ang gular scutes, mas madali nitong mapapataob ang kanyang kalaban. Para hindi ka malito kung alin ang babae sa lalaki, basta kung sino ang nakapatong sa taas, iyon ang lalaking pagong. Ikaw, gusto mo rin bang mag-alaga ng mga tortoise? Gusto mo rin bang mag-alaga ng maliliit na pagong gaya ng red-footed? O mas gusto mo ng mala-dinosaur gaya ng Galapagos tortoise? I-comment mo na yun sa ibaba nang mabasa ko ang inyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Anthony P. Burgos. Hello rin kay Dylan Kiel de Lima. What's up kay Eliseo Teholan Galios. Shout out kay Irmalin Tan Platero, Jake Vincent Tulalian, Jombel, Marcus at Jacob, Mariano Family, at kay Matt Almoguera. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!